sandaling ito, while we prepare our hearts sa salita ng ating Panginoon na i-deliver ng ating beloved Pastor Jack, ay tayo umawit ng isang awitin ng sabing, I just want to be where you are. Kaya sa mga sandaling ito, itong ating maging dalangin, itong ating maging desire, na kung saan ang Diyos gagawa, kung saan ang Diyos tayo ililid, doon tayo. Hindi tayo pupunta sa ibang mga lugar, yung ating mga isipan hindi mag-wonder-wonder. Katulad ng ating awitin, Lord, we want to be where you are. Bayaan na kung saan tayo dadalhin natin Panginoong Kristo Jesus, doon lamang tayo susunod. Let us sing this song with all our hearts. I just want to be where you are, dwelling daily in your presence. I don't want to worship from afar. Draw me near to where you are. I just want to be where you are, in your dwelling place, your dwelling place forever. Take me to the place where you are. I just want to be with you. I want to be where you are, dwelling in your presence. Yes, Lord. Feasting at your table and surrounded by your glory. In your presence, that's where I always want to be. Always want to be. I just want to be. I just want to be where you. I just want to be where you are. Dwelling daily. Want to be where you are. Dwelling daily in your presence, Lord. Dwelling daily in your presence. I don't want to worship from afar. Draw me near to where you are. Near to where you are. I just want to be where you are. I just want to be in your dwelling place forever. Amen. In your dwelling place forever. Take me to the place where you are. I just want to be with you. Lord, I want to be where you are. I want to be where you are. Yes, Lord. Dwelling in your presence. Feasting at your table and surrounded by your glory. In your presence, that's where I always want to be. I just want to be. I just want to be. I just want to be with you. I just want to be where you are. I just want to be where you are. So Jack, God bless you. To enter boldly in your presence. I don't want to worship from afar. Draw me near to where you are. Oh my God, you are my strength. Yes, Lord. You are our strength, O God. Ikaw ang aming lakas, ang aming kapangyarihan, O Diyos. Hallelujah. Oh, I will always fall. I just want to be where you are. Hallelujah. In your presence forever. Take me to the place where you are. It's our prayer, Lord. I just want to be with you. I just want to be with you. Hallelujah. Ating palakpakan ng Panginoon, mga kapatids. Hallelujah. Katulad ng ating inawit, yan ang ating mga desire nawa sa gabi ito. Itong ating dalangin na tayo ay dalihin pa ng Panginoon
sa kanyang makalangit na dako. Hallelujah. This is our desire, Lord God. Take us, Lord, kung saan ikaw ay nandoon, kung saan nandoon ang iyong mga salita, kung saan nandoon ang kalakasan sa iyong presensya. Hallelujah. This is our desire, O God, at sa gabing ito, Panginoon, nawa iyong pagkaloob sa bawat isa. Tayo manalangin, aming Diyos na banal at dakila, minsan pa kami ay nagupuri at nagpapasalamat. Ang gabing ito, O Diyos, ay nais namin muli ihandog sa iyo ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian, O Diyos. Tunay ikaw ay padakila ng padakila na paggawa sa iyong iglesia sa uling mga araw. Salamat po sa iyong mga pagkilos at paggawa sa nakalipas sa mga araw, Panginoon. Salamat sa iyong mga pag-iingat sa aming mga daan, sa aming mga lakad, sa aming mga paghakbang, O Diyos. Hallelujah. Lord God, pinapatunayan mo na ikaw ang siyang kasama namin sa uling mga araw na ito. That you are our great provider sa lahat ng aming mga pangailangan, O Diyos, ay hindi mo kami pinagkulang at pinabayaan. Maging sa aming mga karamdaman, Panginoon, pinatunayan mo minsan pa, ikaw ang siyang Diyos na nagpapagaling ng mga karamdaman. Ikaw ang Diyos na siyang nagpapalakas sa mga mahihina. Hallelujah. Ikaw, O Diyos, ang siyang nagbumabalot sa amin sa isang banal na banal na buhay, O Diyos. Hallelujah. Patuloy kaming tinatayo na may kapangyarihan at mapagtagumpay ng mga banal, O Diyos, sa mga araw na ito. Kaya Panginoon, minsan pa salamat sa gabing ito, Diyos, sa isang fellowship na iyong pinagkaloob sa bawat isa. Aking dalangin, Panginoon, na patuloy kang kumilos, malaya at gumawa sa aming kalagitnaan, through your word, patuloy kang magpakilala, mahayag sa aming buhay, O Diyos. Dalangin ko na ikaw patuloy ang mahayag at gumawa ng mga dakilang bagay pa, Panginoon, sa aming harapan. At bayaan, Panginoon, na kung kami ay kulang sa mga karanasan, Lord, ito ang aking samot dalangin sa gabing ito, O Diyos. Dagdagan mo pa kami ng karanasan, O Diyos, sa iyong salita. Dagdagan mo pa kami, Panginoon, ng mga tiyak, O Diyos, na salita, O Diyos, na gagawa sa aming mga buhay. Kung sinabi ng iyong salita na kami pinalaya, magpalaya ka sa gabing ito, O Diyos. Hallelujah. Kung sinabi ng salita na kami ay makapangyarihan na iglesia, dahil ang sabi mo, Panginoon, we will receive power, hallelujah. Kapag ang Santong Espiritu, O Diyos, ay aming tanggapin, kami ay tatanggap ng kapangyarihan mula sa iyo. Then so be it, Lord God, aming tanggapin ang kalakasan at kapangyarihan ng iyong kabanalan, O Diyos. At sa gabi ito, Panginoon, ito yung aking misa pa, itinataas, that you may bless, Lord God, ang bawat isa by your word. Hayaan, Panginoon, na ikaw siyang patuloy na maging malaya sa aming kalagitnaan at magbukas ng aming mga kaisipan sa iyong mga plano pa, sa iyong mga ginagawa at gagawin pa, O Diyos. At hayaan, Panginoon, na ang aming mga espiritu, O Diyos, ay maging mababa sa iyong espiritu at pasakop kami. Hallelujah! At bayaan kami pamoldi pa sa iyong salita, O Diyos. Bayaan kami ay magpaayos pa, magpalinis ng iyong salita. Hallelujah! At patuloy kami, Panginoon, na haharap sa iyo na may katiyakan at may pag-asa. Salamat sa kalakasan, Panginoon, sa pisikal na kalagayan, maging sa aming mga espiritu, O Diyos. Salamat din sa isang tiyak na pag-asa, Panginoon, na ang mga gawain na ito, O Diyos, ay hindi nawawala ng saysay, hindi nawawala ng kabuluhan sa iyong harapan, O Diyos. Lahat ito, Panginoon, ay mayroong kang purpose sa buhay ng bawat isa. That we may live accordingly, ayon sa iyong salita, O Diyos, that we may walk worthy sa iyong harapan, O Diyos, sa uling mga araw na ito. Panginoon, patuloy kang mag-ayos, maglinis. Patuloy kang magtayo sa iyong mga banal. Kung kulang man kami sa karanasan, Lord, iparanas mo sa amin minsan pa ang binhi, hallelujah, na itanim sa aming mga puso, O Diyos, na ito ay magbunga ng sagana pa sa buhay ng bawat isa, O Diyos. Ang mga gawa ng Espiritu Santo, ang mga karanasan sa apoy ng iyong kabanalan, O Diyos. Hallelujah. Iparanas mo pa sa amin ang mga dakilang bagay sa uling mga araw na ito, O Diyos. Panginoon, salamat sa iyong biyaya na kami ay binigay mo ng kalayaan at misa pa isang inspirasyon, kagalakan na kami makabahagi muli sa fellowship sa gabing ito. May you bless your word, may you bless every one of us. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga oras na aming pagigugugol at kami, Panginoon, ay patibayin pa sa pananampalataya. Pagpalain ng iyong lingkod, O Diyos, sa iyo lamang nagtiwal tumaasa. At ang lahat ay yaang sa iyo maibalik, ang lahat ng kalwaltian at kapurihan.
sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Everybody say amen and amen. Ating palapakan ng Panginoon. Can we say praise the Lord once again? Praise God, purihin ng Diyos. Tayo magbukas ng ating banal na kasulatan, ating mga scripture. Pagbati sa bawat isa sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Let's open our Bible in 1 Thessalonians chapter 2. 1 Thessalonians chapter 2 verse 10. Simulan natin sa verse 10 na lang. Sabi ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, "You are witnesses, and God also, how devoutly and justly and blamelessly we behave ourselves among you who believed. As you know how we exhorted and comforted and charged every one of you, as a father does his own children, that you would walk worthy of God, who calls you into his own kingdom and glory." Verse 13, "For this reason we also thank God without ceasing, because when you received the word of God, which you have heard from us, you welcome it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which also effectively works in you who believed." Can you say amen sa word of God? Amen and amen. Lahat ay malayang makakaupo sa mga sandaling ito at pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Bawat isa, isang gabi ng prayer ulit. Dalangin ko na magkaroon tayo ng desire, paabot ng mga prayer requests. Wala tayong, for the meantime, wala tayong live streaming. So, ngayon pa man, ang mga kapatid sa mga nasa tahanan ay maaari naman siguro mag-chat sila. Kung sila ay may mga prayer requests, ay magpaabot lang. So, sa gabi ito ay salita lang ako ng mga bagay. At isang bahagi ng exhortation. Pero bago yun, ay nais ko lang munang siguro banggitin ko na ang ilang mga announcements. Magkakaroon din tayo ng special meeting sa mga brothers this Sunday. Mga elders and deacons at ilang mga head committees. At meron lang pong ilang mga changes sa ating gaganapin na anniversary at aming pag-uusapan this coming Sunday. And also, ilang mga bagay patungkol sa ating nalalapit na joint fellowship. At kahapon ay nagkaroon kami ng meeting, mga magagawa. So, may ilang mga bagay kami na pag-usapan at preparation para sa joint fellowship. So, ang ating joint fellowship ay gaganapin sa December 22. December 22. So, that is third Sunday ng December. Yung iba mga details ay amin na lamang i-announce maybe next Sunday at amin muna pag-usapan sa meeting ang ilang mga bagay. So medyo magkakaroon tayo ng preparation when it comes to sa transportation. So yun ang aming bibigyan ng pansin this coming Sunday. Ang ating venue ay sa Taytay Rizal. So malapit doon sa may rotonda ron sa may bandang Tikling. So pag akyat, bago makyat ng Antipolo, sa Antipolo proper. Okay, so ang ilang details ay aming announce na lamang next Sunday. Ating pag-usapan ang ilang bahagi sa ating binasa sa ating teksto at ang ating paksa, it's about the effectual working of the word of truth. At ang mga magagawa ay so concerned. We're very concerned sa patuloy na
sa pagpapatuloy ng ministry. At nagagalak kami na sabihin din sa inyo, at I know mga pastors na kausap namin kahapon, bagamat tayo ay 4 churches lang ngayon na magkasama-sama, but nagagalak kami na sabihin sa inyo na ang ministry ay nagpapatuloy by the grace of God, at ang mga magagawa ay patuloy na nagtutulong-tulong para iayos ang maraming mga bagay, ilang mga bagay pa sa ministry. So ang aming ministers meeting ay mag-resume by January, at ang aming venue ay sa mga una sa Angono Church, sila Pastor Joe. And then magro-rotation na lang sa bawat churches. So inyong sama sa prayer yan, at ang Diyos nawa ang patuloy na maglakip-lakip ng mga bagay na ito sa ikalalago pa ng gawain sa ating lugar. Ang sabi ng isang quotation o salita na aking na-recall, tumatatak sa aking kaisipan. Maaring ang ministry ay broken. Sabi nga, being broken, it doesn't mean na ikaw ay hopeless. So maaring ang ministry ay dumaan sa struggle, sa maraming mga circumstances, but it doesn't mean na nawawala ang ating pag-asa sa mga pangako ng Diyos. Kaya ang church, ang ministry ay nagpapatuloy sa kabila ng maraming mga pinagdaanan sa ministry. So ito yung gusto ko lang ibahagi, no? The effectual working of the word of truth. Dahil ito naman talaga ang ating foundation. Ang church ay nagpapatuloy because of the word of truth. Dahil kung wala sa atin ang katotohanan, ang church ay hindi po magiging isang matibay na, sabi nga ni Pablo, na haligi at suhay ng katotohanan ng iglesia. Kung ang church na ito ay hindi tatayo in truth, maaring matagal na tayo naghiwalay-walay at maaring matagal nang nabuwag o nasira. O matagal nang natigil ang mga bahaging ito ng paglilingkod sa Panginoon. Pero gusto kong sabihin sa gabi ito na kayo ay nakatayo sa katotohanan. Sino sa gabi ito nakatayo sa katotohanan? Na tayo ay merong salita ng katotohanan na ating ipinamumuhay, at ito yung sinasabi ni Pablo na gumagawa naman sa inyo sa mga nagsisisampalataya. Sabi sa verse 13, "For this cause also thank we God without ceasing, because when ye received the word of God, which ye heard of us, ye received it not as the word of men." So, dawa ito yung ating nakita sa ating panahon. Hindi ito basta salita lamang ng tao. Sabi diyan, "But as it is in the truth, the word of God which effectually worketh also in you that believes." Also in you that believe. So ang salitang effectually worketh o effectively works, sa salita ng Greek word, ibig sabihin niyan is to be active or to be fervent. Ang isang meaning pa niya is be mighty in you. At sino sa atin sa gabing ito ang sumasampalataya na ang salita ng Diyos ay gumagawa sa iglesia? Ito'y gumagawa sa inyo, sa bawat isa, ito ang siyang nagiging active. Sabi diyan, the word of truth is so active and it's so mighty in the church. Kaya kahit anong mangyari sa ating panahon, magbago man ang mga panahon, magbago na ang mga kaisipan ng tao sa pagtingin sa Word of God, magbago ang pagtayo na marami sa ating panahon sa truth. Katulad ng aking nabanggit sa inyo last Sunday, ang mga bansa ay, kaya nga minsan iniisip ko, yung tinatawag na Great Apostasy ay totoong nangyayari around the world. Because maraming mga bansa, maraming mga tao, tribes and tongues, ang totoong lumayo na sa word of truth. Kaya nga sa Australia,
Nakakalungkot, di ba? Pag pinanganak ang mga bata ay walang pagkakakilanlan kung anong gender ang bata because ang sabi ng batas ay kailangan niyang hintayin kung maging ano siya sa kanyang paglaki. Well, salamat sa biyaya ng Diyos, hindi pa umaabot sa atin ang ganong mga espiritu sa kahanginan. Pero yan ay aktibo na o yan ay gumagawa na sa ating panahon. So we're just praying na nawa ang Diyos ay patuloy na kumilos sa atin, sa ating panahon, sa iglesia, sa bawat isa. At sino sa gabing ito ang mayroong ganyan dalangin? I pray na nawa sa gabing ito, huwag tayong mapagod sa paghingi sa Diyos ng kalakasan. Huwag kayong tumigil sa pagdalangin sa Panginoon, mga kapatid. Nakakalungkot, wala tayong testimony. Ang tanong ko, wala na bang ginagawa ang Diyos sa buhay ninyo? Wala na bang ginagawa ang truth sa buhay ninyo? Because kung wala kayong may papahay na pasalamat at puri sa Diyos, I doubt or there's something na maaring kailangan natin sabihin, Panginoon, gumawa ka sa buhay ko ng mga dakilang bagay. Alam nyo, kapag hindi kayo nauhaw, ang Diyos ay hindi rin bibigay ng inyong mga pagkauhaw. Because sabi ni David, the Lord gives the desire of your heart. So kung wala tayong desire, anong expect natin? Anong expect natin kapag tayo nagsasama-sama? Di ba? Napakatahimik ng church, napaka-formal, parang ang mga bagay napaka-simple sa mga panahon na ito. Pero buksan nyo ang inyong mga mata ng pananampalataya, marami kayo makikita na sabi ng Scripture, ang kasalanan ay lumalago sa uling mga araw. Ibig sabihin, sumasagana ang paggawa ng kaaway sa ating panahon. So nasaan ang mga anak ng Diyos sa gabing ito? Nasaan kayo sa gabing ito? Sa mga salita ng Diyos. Alam niyo, napakaganda ng pattern na pinapakita ng Scripture. Babalikan natin nilang mga salita ng Panginoon sa sulat ni Pablo, 1 Thessalonians chapter 1. May isang magandang pinapakita rito si Pablo na pattern pagdating sa paggawa ng salita ng Diyos sa iglesia o sa mga believer. 1 Thessalonians chapter 1 verse 5, for our gospel, sabi diyan, did not come to you in word only. So ito yung isang bagay na maaring na-overlook ng mga believers sa mga panahon na ito. Our gospel did not come to you in word only, but also in power and in the Holy Spirit. And sabi diyan, with full conviction. Sa King James Version, with full assurance. So hindi lamang basta salita ang ating naririnig. Dalangin ko na ang mga ganitong pagkakataon ay meron lagi tayong karanasan sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. With full assurance na hindi tayo nagsasaya ng panahon, kundi meron tayong nakukuhang biyaya mula sa mga salita ng Diyos, kapangyarihan, kalakasan. The moment na tayo maghihiwalay-walay, there's something new in our light. There's something na ginagawa ang Diyos sa buhay natin. At kung wala tayong ganung karanasan, ay isang bagay na nakalungkot, mga kapatid. Just as you know, sabi diyan, what kind of men we proved to be among you for your sakes. So dito ay pinapakita ni Pablo na hindi nila pinabayaan ang mga manggagawa, ang mga lingkod ng Diyos. Si Pablo ay hindi siya nagpabaya para i-prove, ipakita, sabi diyan, what kind of men we proved to be among you. So, ibig sabihin, ang katotohanan, ang truth, ay dumating sa fivefold ministry, as the Lord says, nang siya umakyat sa langit, nag-iwan siya ng mga kaloob sa iglesia. At ang mga salita na ito na binigay sa mga lingkod ng Diyos ay may kasamang kapangyarihan at katiwasayan sa Tagalog or katiyakan. Sa gabing ito, taglay ba natin ang katiyakan ng salita ng Diyos? Why are you keep coming sa mga ganitong pagkakataon? Bakit tayo bumabalik? Bakit tayo nagdi-desire? Bakit tayo nauuhaw? Because there's something na ibinigay ang Diyos. Hindi ito salita ng tao, ito ay ang Diyos na nangungusap by His Spirit.
Nandyan pa ba kayo mga kapatid? Anong ginagawa ng salita ng Diyos, ng word of truth sa buhay ninyo? Mamaya ipapakita ko dahil maraming mga bagay na dapat maranasan natin. Hallelujah! As we're palapit na palapit sa mga panahon. Dalangin ko na makakitaan pa tayo ng Diyos ng eager, ng malalim ng desire, upang tayo ay makatayo at makaharap sa marami pang mangyayari sa uling mga araw bago ang pag-agaw. Dahil titiyakin ko sa inyo, susubukin ng Panginoon ang ating pananampalataya. Susubukin ng Diyos ang araw, hindi yung tinatayuan kung gaano kayo katiyak sa inyong sarili. Sabi diyan, because hindi ito salita ng tao na inyong tinanggap. So tinanggap natin ang salita sa ating panahon as it is the word of truth, at hindi ito dahil sinabi lamang ng prophet sa ating panahon na pwede sabihin ng marami na napakalakas ng influence. At totoo yun, sa maunang mga panahon ng ministry ng prophet sa ating panahon ay mayroong tinatawag na first pull, yung unang pagbatak ng salita ng Diyos sa magitan ng mga miracles, ng mga pagpapagaling na ginawa ng Diyos by His word, by His prophet sa ating panahon. Pero pagdating sa truth, ay doon na nagkaroon ng problema ang mga tao, hindi na kayang tanggapin sa palatayanan. Lalo na ang isang Diyos na nagsaplot sa laman sa magitan ni Jesus. Isang Diyos na nagpahayag through Christ. And so many words of truth na hindi kayang tanggapin ng marami sa ating panahon, like yung holiness, yung kabanalan, paglakad ng malinis at tapat sa mga salita ng Diyos. And that's why yung word dyan na effectually working, anong pinapakita niyan? Because hindi ka dinadala ng salita ng Diyos sa kawalan ng pag-asa. If there is a doubt, mayroong word of truth na nag-aayos ng ating mga doubts. Kung mayroong fear, kung mayroong pag-aalala, there's a word na pwedeng mag-arrange, mag-ayos. Ang sabi sa meaning ng effectually working, it works mightily. So kung ito'y gumagawa ng may kapangyarihan, may nababago, may naaayos dapat sa iglesia. Mayroong dapat nababago sa inyong buhay. Because yan ang purpose ng salita ng Diyos. It works mightily. Para ano? Para ayusin ang lahat ng mga bagay sa buhay ng mga mananampalataya. At bilang isang iglesia, bilang nasa isang ministry, yan ang ginagawa ng salita ng Diyos sa ating panahon. Verse 6, tuloy natin. You also became, sabi dyan, imitators of us or followers of us and of the Lord. So because of the word of truth, tayo ngayon ay sumusunod. Yung salitang imitators, tayo ay nagpa-follow, sumusunod. Ginagawa natin ang ayon sa salita ng Diyos na gumagawa din sa mga manggagawa sa fivefold ministry sa lingkod ng Diyos. Having received the word during great affliction with the joy of the Holy Spirit. So that, verse 7, that you became an example to all the believers in Macedonia and Achaia. So ang salita dito, pinapakita ni Pablo na ang Diyos, salita ng Diyos, ay hindi lang gumagawa sa limang opisina ng ministry ng Panginoon, kundi sa mamagitan nila, kaya doon sa binasa natin na through our gospel na inyong tinanggap, hindi ito salita lamang just a mere word ng tao, kundi inyong tinanggap as it is the word of truth, the word of God, ang sabi ni Pablo sa ating teksto. At pagdating dito, sabi diyan, kayo ay naging mga followers and you become an example to all the believers. Because hindi lamang ang fivefold ministry ang nakaranas mightily ng effectual work ng word of truth, kundi kayo rin naman dapat ng mga nakakarinig at sumasampalataya rito. Kayo rin naman ay mayroong dapat personal karanasan sa mga bagay na yan. Sabi diyan, for the word, verse 8, for the word of the Lord has sounded forth from you, not only in Macedonia and Achaia,
So sa ating panahon ay hindi lamang sa lugar na ito, ibig sabihin ang mensahe kumakalat na rin sa ibang mga dako, but in every place, the news of your faith toward God has gone out so that we have no need to say anything. So pinapakita dyan ni Pablo na hindi lamang ang manggagawa ang nagdadala ng truth at hindi lamang tayo nakadepende lagi sa stand ng mga manggagawa. Paano kung yung mga manggagawa ay lumilihis sa word of truth? Sino ang ating ipagtatanggol? Manggagawa o ang truth, ang word of truth, ang salita ng Panginoon? Or ang tao? So general speak natin, ang tao. Sino ang ating tatayuan? Ang salita ng tao o ang salita ng katotohanan? Ang sabi dyan, for they themselves report about us to the kind of reception we had with you and how you turned to God from idols to serve a living and true God. Living and true God. So hindi tayo nakadepende lamang sa kung ano yung ating naririnig. Ibig sabihin, kapag tayo ay sumampalataya, ang word of truth ay dapat mayroong effective works. Dapat ito ay mayroong effectual works sa buhay natin. Huwag lang tayo basta ma-amaze, mamangha. Salamat, mayroong mga ginagamit ang Diyos sa ating panahon. Pero dapat tayo individually, makita natin, meron dapat tayong personal na karanasan kung pag-uusapan ay ang epektibong gawa ng salita sa buhay natin. Because ang sabi rito, mula sa inyo ay nahayag ang panampalataya, nakaabot sa marami ang panampalataya. Verse 9, tuloy natin. For they themselves, sabi dyan, how you turn to God from idols to serve a living and true God and to wait for His Son from heaven whom He raised from the dead, that is Jesus who rescued us from the wrath to come. So yung pattern dito na pinapakita ni Pablo, kung inyo nakikita rin sa gabi ito mga kapatid, na hindi lang po basta tayo nakikinig ng mga salita sa mga ginagamit ng Diyos sa atin. Kung ginamit man ang ating late Pastor Franco sa nakalipas na mahabang panahon sa atin, nawa sa gabing ito, wala na sila. Pastor Nonoy, wala na ang marami. Nawa ang katotohanan ay naiwan sa atin. Amen po ba mga kapatid? Naiwan sa atin, naitanim sa ating mga puso. At ito yung sinasabi ni Pablo na mayroong effectual work sa inyo ang salita. Kaya nga sabi ni Pablo, whether ako ay present o nandyan, mayroong kayong panampalataya at mayroong kapangyarihan ng salita na gumagawa sa buhay ninyo. Sa buhay ng iglesia, kaya ang ministry ay, sabi nga kanina, kaya ang ministry ay nagpapatuloy by the grace of God sa kabila ng maraming circumstances na nangyari sa nakalipas. The ministry will work or the ministry will move on sa ating panahon. Hindi tayo gagawa, kundi ang Espiritu ng Diyos ang gagawa para sa atin. Kung tayo ay magpapatuloy, kung tayo ay magpapatianod sa gawa ng Espiritu ng Diyos. So how it works? Paano gumagawa itong effectual work ng truth sa buhay natin? Anong sabi ni Jesus? John 15 verse 1 to 3. Sabi ni Jesus, you are clean through the word. Ang salita ang naglilinis sa mga believer. So mayroong salita na naglilinis sa atin. Sa ating panahon, wala nating kalimutan. Hindi tayo basta nakaupo lamang dyan at nakikinig. Kinakailangan kumilos ang paglilinis ng salita sa buhay natin. Hanggang sa maalis ang maraming mga unnecessary na mga kaisipan. Hanggang sa ang church ay makatayong malakas at matibay sa ating panahon. Upang ang ministry ay makapagpatuloy, upang ang mga gawa ng Diyos ay makapagpatuloy sa atin, magpalinis tayo sa salita ng Diyos. Magpaayos tayo, mga kapatid. I'm talking as a whole, sa lahat ng gawa ng Diyos, ang gawain ng Panginoon. But that's the isang bahagi ang nakalungkot kung hindi tayo napapalinis sa salita ng Diyos. Sabi ni Jesus, I am the true vine and my Father is the vine dresser. John 15 verse 1. And every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes. Sabi dyan, He prunes or purges. He purges it so that it may bear more fruit. So ang sabi ni Jesus, every branch, ang bawat sanga na hindi nagdadala ng bunga, walang
gawa ng Diyos, walang katibayan, walang assurance sa buhay niya. He takes away, sabi diyan, kanyang inaalis. And every branch that bears fruit, sabi diyan, yung mga sanga na kinakakitaan ng paggawa ng Diyos, mga bunga ng gawa ng Diyos, He prunes, He purges, so that it may bear more fruits. That's the ministry. Ang gawain ng Diyos ay mayroong paglago. Kayo po ba ay mag-amen sa bagay na yan? Do you agree, mga kapatid? Sabi ni Pablo, let's go unto perfection. Hindi pa nga natin naabot yung kasakdalan. Ay marami na tayong, kumbaga marami ng butas na nakikita ang kaaway para tayo ay pahinain sa pananampalataya. Pero ang scripture, sabi, magpatuloy tayong lumakad sa pananampalataya. Let's go unto perfection. Because may salita na ating tinanggap sa ating panahon na naglilinis sa atin. At alam niyo ba yung salitang prune dito? That the Lord purged the church. Kanyang inaayos, nililinis. Alam niyo yung salitang purge dito sa Greek word to cleanse? That is to expiate. So medyo malalim yung English na ito. Expiate. Ano ibig sabihin ng expiate? To do something as a way to show that you are sorry about doing something bad or something wrong. Ibig sabihin, nang dumating sa atin ang word of truth sa buhay natin, mula sa ating loob, ang salita ay naglilinis at ang ating mga conscience, ang ating mga puso ay handa laging tanggapin kung paano ang Diyos nag-aayos at naglilinis sa ating mga buhay. Marami siyang paraan ng paglilinis sa pag-aayos. Maraming mga gawa ang Diyos sa buhay natin. Pero ang pinaka magandang tingnan dyan ang sabi ni Jesus, na kayo ay mga malinis o nalinis na because of the Word. Verse 3, you are already clean because of the Word which I have spoken to you. And for so long, the ministry, this church, kayo na mga mananampalataya, for so long, ay marami ng salita ng katotohanan ng ang inyong narinig at sinampalatayanan. At dapat yan ay gumagawa na sa buhay ninyo. Amen po ba? Nandyan ba kayo? Sana wag niyo akong bigyan ng pagdududa. Baka walang ginagawa ang salita ng Diyos sa ating buhay. Hindi tayo nakaupo riyan, hindi tayo pabalik-balik sa iglesia. At totoo yun. Kaya nga sabi ko sa aming meeting last Sunday, as an overseer, nakikita ko, nararamdaman ko, may mga bagay na hindi pa natin kaya at hindi pa natin nagagawa. Pero hindi tayo nagnanasa at nagdi-desire. Pero sabi ko nga, hanggang kailan, kapag tayo ay mahina na physically, na hindi natin kayang gawin ang kalooban ng Diyos, kundi habang tayo ay may kalakasan, hallelujah, habang fresh na fresh ang Word of God sa ating buhay, pagsikapan natin na lumago sa pananampalataya. Kung hindi natin gagawin yan, mananatili tayong ganyan ang ating kalagayan. Ganyan ang kalagayan niyo sa mga panahon na ito. You are clean because of the Word. Yung word na expiate, to cleanse, to expiate. Handa kang gawin kung ano yung paraan, kung ano yung kalooban ng Diyos para may ayos pa yung buhay mo mula sa iyong loob. Kaya sabi ni Jesus, mula sa ating kalooban, lalabas ang dalisay na salita ng Diyos ng buhay. So pinakita dyan ng Panginoon ang paglilinis sa atin by the pure Word, by the Word of God, through Christ and to His Word sa ating panahon. At mayroong ginagawang paglilinis sa ating panahon ang Diyos by His Word. Mayroong pruning na ginagawa ang Panginoon, mayroong purging na ginagawa sa atin. Kung tayo ay aware, kung tayo ay lagi bukas ang kaisipan sa pananampalataya ng pagtingin sa Word of God, kapag tayo ay uwi sa ating mga bahay, may mga bagay na naaalis. May mga bagay na hindi na dapat nakikita sa atin. May mga bagay na dapat inaayos na ang Diyos sa iglesia. And in any circumstances, at yung isang bagay na kalungkot, na marami pinagdaanan ng ministry ng Diyos din na nagpahintulot. Pero hindi natin kinikilala na ang Diyos ay sovereign pa rin. Ibig sabihin, meron pa rin magagawa ang Diyos kung tayo ay magpapaitianod lamang. So meron dapat karanasan ng church, meron dapat tayo naranasan na conviction. Balikan natin teksto.
Kaya diyan pinapakita ni Pablo na bago pa natin maranasan ito, ang fivefold ministry ay unang nakaranas. So yun ang pinapakita na pattern ni Pablo, that our gospel did not come to you in word only, but also in power. So ang mga lingkod ng Diyos ay naranasan ang kapangyarihan ng salita, naranasan nila ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos, hanggang sa sila ay magkaroon ng full conviction or full assurance. Just as you know what kind of men we proved to be among you for your sakes. So naranasan ni Pablo yung full conviction. Ibig sabihin, tiyak niya sa kanyang sarili nang siya ay tawagin ng Panginoon mula sa isang kalagayan na persecutor ng iglesia. Tiyak siya na ang kanyang pagkatawag ay hindi sa kawalang anumang bagay o walang anumang bagay na walang kwenta mga bagay. Ngayon ay meron siyang idinadalang tiyak na pag-asa sa mga tao na nakakarinig at eventually sumasampalataya. At ganyan ang kalagayan natin nang tayo ay nakarinig ng salita ng Diyos sa ating panahon. We believed it and we are baptized and we're being sealed, sabi ni Pablo. At tinanggap natin ang full conviction. Tinanggap ba natin ang full conviction? Ibig sabihin yung full assurance. Tiyak ako sa aking tinanggap sa huling mga araw. Tiyak ako sa mensahe na aking narinig, na aking sinampalatayanan. Tiyak ako na ang Diyos ang tumawag sa akin. Sino sa gabi ito magsasabi ng bagay na yan? This is not just a mere word of man. Hallelujah! Ang ating mga narinig, kung kayo ay nakikinig ng mga mensahe through sabihin natin, kahit man yan ay pagbabasa ng mga message booklet ng prophet, yan ay meron pa rin mga pagkilos, may anointing, may pahid, may inspiration pa rin yan as we read the word, the preaching, as we read the scripture, as we are hearing continuously the word of God. Sabi nga ni Pablo, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at paikinig ng salita ng Diyos. Paano kung hindi na ang Diyos mangusap sa atin at ang church na ito ay kumbaga ay maging depende na lang tayo sa kung ano yung sinasabi ng tao o sinasabi ng sino man. Kaya pinapakita dyan ni Pablo na meron silang self-assurance, full assurance sa kanilang sarili. Ibig sabihin, naranasan mismo nila. At naniwala ko na dapat tayo ay ganun din. Ang church ay dapat ganun din. Hindi tayo lalayo sa truths, hindi tayo lalayo sa paraan ng Panginoon ng pagbibuild ng iglesia. Kaya nga binigyan ko ng diin, ng points, ng stress, sa nakaraang mga meetings namin, kung gaano kahalaga ang fellowship ng mga anak ng Diyos. Hindi lamang sa ganitong paraan na tayo ay nagupuri, naghahandog ng pasalamat, nakikinig ng mensahe, kundi gayon din naman sa pakikinig or sa pagkakatipon, sa pagkakaroon ng mga personal attachments, communication, participation sa mga gawa ng Diyos sa ating panahon. Kaya sabi ni Pablo, ating balikan mga kapatid ng ating text, sabi niya, verse 10, sabi niya, ye are witnesses. So kayo ay mga buhay ng mga saksi na ang church na ito, na ang ministry ay hindi tao ang nagtayo dito. Dahil ang ating salita na narinig is not a word of man. It is a word of God sa ating panahon. Preached by the apostles 2,000 years ago. The same faith. Sabi nga ni Pablo, one faith, one Lord, one baptism, one revelation, one anointing na mula sa Panginoon. Yun dapat ang ating naranasan sa ating panahon. Kung mayroong pagpupuno at pagseselyo ng Espiritu ng Diyos, dapat ay nararanasan din ninyo sa ating panahon. It is the word of truth sa ating mga kapatid. Mayroong pagsiselyo na ginagawa ang Espiritu ng Diyos. Ang sabi diyan, you are witnesses, and God also how holy and justly and unblameably we behave ourselves among you that believes. Totoo yun, mayroong mga pananagutan ng mga lingkod ng Diyos, ang mga gagawa, to behave themselves sa harap ng mga believer. Kaya nga sabi ni Pablo, hindi dapat tayo mamamanginoon, kundi tayo ay mga servants, maglilingkod sa mga anak ng Diyos. For you know how we were exhorting and encouraging and charged each one of you
just as a father does. Kung paano isang natural na ama na ipag-deal sa kanyang mga anak sa natural na bagay. Kaya yun ang aking binanggit sa aming meeting last Sunday. As an overseer, parang isang amang, parang isang katulad ng ama sa natural na bagay na nakikita niya ang kanyang sambahayan, ang kanyang mga anak, na kung meron mang hindi naayos, kung meron mang hindi maayos na kalagayan, merong mga kanya-kanya, may mga bahagi, yung mga close ay yung lang kuya at yung kasunod, at yung bunso at yung kasunod na bunso, merong division, merong pagitan sa isa't isa. As an overseer, ay gayon ng akin nakikita at naramdaman na parang ang Diyos ay naglalagay ng tawag niyan, isang makadiyos o makalangit na painibugho, hindi dapat tayo ganito, mga kapatid. Andyan ba kayo? Hindi dapat ang church merong division, merong group, merong hindi maayos na relasyon sa isa't isa. Kaya nga, mula sa mga magagawa, sabi ni Pablo, mula sa mga tinawag ng Diyos, at kayo ay mga naging follower. Kung paano kami ay sumunod sa salita, dapat kayo rin ay susunod sa salita ng Panginoon. For you know, sabi ni Pablo, how we were exhorting, kung paano kami nag-exhort, nagturo, nagpaalala, nagbibil sa inyong panampalataya. Sabi niya. How we encourage the church, how we charge you, how we teach you, sabi ni Pablo. So dapat merong ganong karanasan ng iglesia, effectually working ang salita ng Diyos sa atin. Kung ang Diyos, kung salita ng Panginoon nagsabi, there's no division sa mga salita ng Panginoon. Walang dapat nagdi-divide sa iglesia. Dapat tayo ay nasa isang kagalakan, hallelujah, sa Espiritu ng Diyos, isang pag-ibig sa salita ng Diyos. At kapag ang Diyos ay nagturo, nagpapaalala, nagsasaway, ay mababalagi ang puso magsabi, Panginoon, so be it, mangyari ang iyong salita. Hindi nagkulang ang Panginoon sa atin, like what I said, sinasabi ko na sa nakalipas, ang pag-exhort ng Panginoon, pag-encourage sa atin, sabi diyan, katulad ng ama sa mga anak na nag-guide. Sa verse 12, sabi diyan, to live lives. Ano yung buhay na pinapakita ni Pablo? Isang marangal, maayos, isang magandang integrity ang pinapakita ni Pablo na worthy sa harap ng Diyos. To live lives, sabi diyan, worthy of God who calls you into His own kingdom and glory. So how can you live worthy sa harapan ng Panginoon, sa kaharian ng Diyos, kung hindi tayo mabubuhay sa word of truth? Kung hindi kayo lalakad sa katotohanan ng salita ng Diyos? Kung hindi natin natanggapin ang mga exhortation? Kung hindi natin kikilalanin na mayroong authority ang salita sa buhay natin? Kaya nga sabi ni Jesus as an example sa ating lahat, mangyari ang iyong kalooban, huwag ang sa akin. Sino sa atin sa gabi ito meron kanyang desire? Panginoon, mangyari ang word of truth sa buhay ko. Ito ay maging isang mighty word sa buhay ko, maging epektibo ang salita mo sa buhay ko para ako ay lalabas sa iglesia, lalabas sa mga gawain, uwi sa bahay, sa mga personal, ay gagawin ng mga personal na bagay sa iyong harapan na mayroong tiyak na assurance. Mayroong tiyak na pag-asa na ako ay nasa biyaya ng Diyos. Na ako ay nasa gawa ng Diyos sa mga araw. So sabi niya ni Pablo, you know how we exhorting you. So that is the purpose ng pagtawag ng Diyos sa atin. Because ang word dyan na exhorted sa King James Version, sa Greek word, ibig sabihin niyan is to call near. That is to invite. So hindi po tumitigil ang Panginoon sa pag-invite sa atin to call us near. Exhortation or exhorting the church, inuutusan tayo na huwag tayong lilihis sa katotohanan. Ang sabi diyan, if we walk in the lights, we have fellowship one with another. At alam niyo ba, maaring tayo nakaupo riyan sa gawain, pero meron tayong sariling conviction, meron tayong sariling kaisipan, sariling plano. Hindi yan ang fellowship na pinapakita ni John.
Ang fellowship ay nasa isang paglakad sa liwanag ng salita ng katotohanan. At hindi dapat tayo lalayo rito para magpatuloy ang malayang pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa iglesia. Because once ng sistema ay nangyari sa loob ng gawain, sistema ng tao, ito ay magpapahina sa pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Ito yung tawag niyan, magpapatabang. Diba? Sabi ng Panginoon sa lumang tipan, sa kanyang mga salita, ang inyong kasalanan ang pumipigil, ang parang nagiging takip para hindi nyo makita ang aking kaluwalhatian. Ang inyong mga sariling katuwiran, ang inyong sariling lakad, ang inyong sariling mga payo, ang umaharang kung bakit hindi maging malaya ang Diyos na kumilos sa ating kalagitnaan. Pero kung tayo ay lakad sa word of truth na ating pinag-aralan sa gabing ito, makikita niyo maging malaya ang gawa ng Diyos sa iglesia. Sabi ng ating pinapaksa, effectually working in you. Supposed to be, yung salita ay gumagawa ng may kapangyarihan, mightily. Sabi diyan, verse 13, we also thank God continually for this, that when you receive the word of God, which you heard from us. So para sa akin, ito yung isang mahalagang bagay. Meron tayong narinig. You welcome it not as the word of men, but as it truly is, the word of God, which is effectually at work in you. So I'm reading NASB version. Which is effectually at work in you. So ibig sabihin, itong truths, itong salita na ating tinanggap, narinig natin. By the way, sa gabi ito, to be honest, sino ang merong narinig na salita ng Panginoon? Dahil mahirap po kapag tao lang ang ating narinig, mapapagod tayo sa paggawa sa kalooban ng Diyos. Mapapagod tayo sa ministry. Pero ang Panginoon ang nangusap sa inyo, ang tumawag sa inyo, ang Panginoon ang nag-akay sa inyo, naglabas sa inyo sa sistema ng tao, makikita niyo ang isang realidad na pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Ang kapangyarihan ng kalayaan ng salita ay mararanasan ninyo. Ibig sabihin, walang bumabakod, walang pumipigil, walang tali ng tao na pipigil sa atin. Kaya nga, we're so glad pagkatapos ng fellowship ng meeting kahapon ay parang nakalaya at may tinig na mga inalis ang Panginoon by the grace of God. Sabi ko nga, Panginoon, we will move on by the grace of God. Sa iyong biyaya ay gagawa. Magpapatuloy kami sa ministry. Which you have heard. You welcome it. Tinanggap natin ang salita ng Panginoon, which is effectually at work. So ito yung dapat na nakikita sa church. Yung ating narinig, sinampalatayanan at tinanggap, iningatan sa ating mga puso, it works, gumagawa dapat ito sa iglesia, malaya dapat ang salita ng Diyos, hindi dapat natin pinipigilan ang gawa ng Espiritu ng Diyos. At huwag natin pigilan mga kapatid, because it will burst out. Masisira ang mga plano ng Diyos. Mawawala ng kabuluhan ang mga gawa ng Diyos. Hindi sa lahat, sa ilan, ay ganun ang mangyayari. So which you heard, sabi dyan. So meron tayong narinig na salita, hindi ng tao, kundi ang salita ng Diyos. At hindi rin tayo sumusunod sa sinasabi lang ng tao. So that's the problem sa ating generation. Ang mga iglesia ay pinapasunod ng salita ng tao. So hindi ganun ang ating tinanggap by the grace of God. It must be effectually work. Dapat ito'y gumagawa sa ating kalagitnaan. Ang pinalaya ng Diyos ng anak ng tao ay pinalaya sa lahat ng bagay. Ang pinalaya sa Espiritu, sabi nga, kung saan nandun ang Espiritu ng Diyos ay nandun ang kalayaan. Kung tayo sumasampalataya, nandito ang Espiritu ng Diyos, malaya dapat ang Espiritu ng Diyos na gumawa sa atin. Mula sa pulpito ito hanggang sa inyong kinauupan, ay mayroong kapangyarihan, naglilinis, nag-aayos, nagawasak ng maraming mga doubt. Hallelujah! Dahil ang salita ng Diyos, sabi ni Pablo, walang turning back sa Word of God. Walang shadow of turning sa Word of God. Ang mga anak ng Diyos ay magpapatuloy. Sabi ni Pablo, ay pressing on. Ay pressing on. Hallelujah! At akin ang iniiwan ng mga childish things. Sabi niya, iwan na natin ang mga childish things, mga kapatid. Ang mga ugali na minsan parang iniisip nyo ay baliwala or maliit na bagay. Yung ating pagiging makasarili. Sabi nga sa inyo, wala tayong enough fellowship sa isa't isa.
Gaano man lang pagtapos ng fellowship ay magkaroon kayo ng time to speak one another, to share one another. O kay buti ng Diyos, o salamat sa mga ginawa ng Diyos. Meron kayong mga panahon ng pag-aaralan, pag-uusap, pagkakamustahan man lang. May, nakakalungkot. Uwi agad tayo pagtapos ng gawain. My goodness, kailan pa, mga kapatid? Kailan pa? Kaya ang sabi ko, Panginoon, bigyan mo lang kami ng biyaya, sapat na biyaya, gagawin namin kung ano yung sa ikatitibay ng iglesia. That's my prayer, to be honest sa inyo. Because, hindi man natin nararamdaman, sabi nga sa inyo, paano niya mararamdaman ang Diyos ay a jealous God? Kung hindi niya ipapaabot sa mga manggagawa, na ang Diyos pala ay nagsiselos na sa ating mga actions. Diba? Wala tayong panahon sa isa't isa. Ang lagi natin kasama, yung nating close lang sa gawain, ang lagi natin kasama. And that's true. That's the reality. Pero kailan pa tayo magkakaroon ng bonding moment, time to each other, mag-usapan lang tayo, mag-sharing, magbigay ng encouragement sa isa't isa, sabi ni Pablo, to build one another. Kailan mangyayari yan? Because pagtapos ng service, sabi ko nga, pagtapos ng mensahe, worship, prayer, closing prayer, then nag-uuwi na tayo because alam nga naman mag-stay pa tayo mamaya, gabi na. And that's true. Pero kung i-work out natin by the grace of God, at ito naman ang scripture, building up one another. So nasa atin ang paggawa, nasa atin ang desire kung paano gagawa pa na effectual ang salita ng Diyos. So, paano gumagawa ang salita ng Diyos? Sabi ni Jesus sa John 17:17, sanctify them in the truth. Your word is truth. So, effectually working because it sanctify the church. So kapag mayroong salita na dumarating, may pagpapahay na ginagawa sa salita ng Diyos, it sanctify the church. Pinababanal, nililinis, inaayos. Ano pa? Effectually working because it freed us. Pinapalaya tayo. Romans 6 verse 17. Thanks be to God that though you were slaves of sin, you became obedient from the heart to the form of teaching to which you were entrusted. And after being freed from sin, you became slaves to righteousness. So effectually working because it freed us. Pinapalaya tayo. Saan? Sa kasalanan. Pinapalaya tayo sa ating sariling kalooban. Pinapalaya tayo sa maraming mga sariling pagpapasya. Yung mga sariling gusto lang natin ang nasusunod. Pinapalaya tayo sa mga sistema ng mga gawa ng tao. At kapag yan nangyari, nagugulo tuloy ang dapat supposed to be na gawa ng Diyos ay hindi nagiging maayos, nagiging smooth because masyado tayo nagiging makasarili sa ating sarili. So effectually, ang word of truth, effectually working because it freed us, pinapalaya tayo sa ating mga sariling kagustuhan. Ano pa? Pangatlo, effectually working because it transformed us or changed us. Ang word of truth na dumarating sa iglesia, ang nagbabago, nag-aayos, nagtatransform mula sa mahina ay pinalalakas ang individual. Hallelujah! But we all, 2 Corinthians 3 verse 18, but we all, with open face, beholding us in a glass, the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Effectually working. Gumagawa bang salita ng Diyos sa inyo? Mayroon bang kapangyarihan ang salita ng Diyos na gumagawa sa inyo? Transforming your minds mula sa iyong pagiging makasarili hanggang sa sasabihin mo na, Panginoon, I love the fellowship. I love the brethren. I love your words. Oh God, I love your word. Mahal ko ang iyong mga salita. Mahal ko ang iyong mga ginagamit para sa akin. It frees us. It transforms us. Ano pa? Effectually works because it discerns our hearts. Hebrews 4 verse 12. For the word of God is living and active. Buhay ang salita ng Diyos na gumagawa sa iglesia, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. So gumagawa siya, effectively working. At anong ginagawa ng salita sa atin? Discerning the thoughts. Makapangyarihan siya na pumapasok sa ating mga puso at kaluluwa.
Discerning the thoughts, sinisiyasat niya, kinikilala niya. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, magpatuloy lang tayo magpalinis sa salita ng Diyos. Hayaan natin na maging malaya siya sa iglesia, sa buhay natin. Mangyari ang iyong salita, wag ang akin, Panginoon. So be it, Lord. Mangyari ang katotohanan. Kung ito yung kalooban mo, then so be it, Lord, na kami ay mamalagi sa iyong salita, sa fellowship, sa ilalim ng iyong banal na presensya. Pero paano mangyari yan? Paano mangyari ang marami pang gagawin ng Diyos sa atin? Sa inyo, individually, mga kabataan, mga magulang, sa bawat isa. Kung pipigilan natin, kung ayaw natin gawin ang salita ng Panginoon. Kaya, sabi diyan, effectually working because it discerns. Kapag mali ang intention ng puso natin, mayroong salita na nagde-discern. Diba? Tinuturuan tayo. Or, sinasabi sa atin ng Espiritu ng Diyos, no, hindi tama yan. You know, nakakatuwa lang isipin na sa biyaya ng Diyos, meron pa rin talaga nakaka-discern na may mga bagay na kailangan talagang ayusin sa ministry. At masabi ko, hindi yan kayang gawin ng tao. It is the Spirit of the Lord na gumagawa sa iglesia. It's the word of truth. Because it discerns our hearts. Kung magpapatalo tayo, sabihin, kung hahayaan lang natin na mangyari, na napipigilan tayo sa malaya na pagkilos ng Diyos, kahit man sa atin personally, maaring hindi kayo aware, kahit pa wala kayong liban, absent sa mga gawain ng Panginoon, pero manatili kayong ganon hanggang ngayon kung hindi natin let go ang Spirit ng Diyos, kung hindi natin hahayaang maging malaya ang salita ng Diyos sa ating kalagitnaan. Because it works mightily, effectively workings to discern. Sumisiyasat siya, pag mali na, tinokorek tayo, tinuturuan tayo. At sino sa gabi ito ang handa pa rin magpa-correct sa Panginoon? Handa pa ba kayo magpaturo sa Panginoon, mga kapatid? Handa ba tayo magpa-guide by the grace of God? Na mayroong ginagamit ang Diyos sa atin para tayo ay turuan sa ating mga lakad. Sabi pa nga ni Pablo, hindi saganang amin, hindi saganang aking sarili, kundi sa Kanya na gumagawa sa atin, sa ating lahat. Sa akin, sabi niya. Through Him, through Christ who works in me. So it effectively works because, ito yung isang pinakamalaga, because it brought us forth. Sa James chapter 1 verse 16, ating puntahan sandali. Because it brought us forth. James 1:16, do not be deceived, my beloved brothers. Every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. So yung binanggit ko kanina, walang anino ng pagbabago. Ibig sabihin, nagpapatuloy na gumagawa ang biyaya ng Diyos, ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos, ang pagtuturo, ang pagsasansala, ang pagsisiyasat sa ating lahat. With whom there is no variation or shadow due to change, of His own will, sabi diyan, He brought us forth. Sa Kanyang sariling kalooban ay Kanya tayong ipinanganak. Sabi ni John, pinanganak tayo ng salita na hindi nasisira, kundi salita na walang kasiraan. Binhi na walang kasiraan. At ang binhi ay ang salita ng Diyos. Of His own will, He brought us forth by the word of truth. So you see? Sino ang nagdala sa atin dito? Word of truth. May ginamit sa atin, may tinuro sa atin ng Diyos, may pinakita, may pinahayag na mensahe sa ating panahon. Pero hindi ito gawa ng tao, ito'y gawa ng Diyos by the word of truth. It brought us together in this fellowship. Para ano? Para mangyari ang purpose ng pagtawag ng Diyos. Nang sabihin ni Pablo that you should walk worthy
sa harapan ng Diyos, sa Kanya na tumawag sa inyo in His kingdom. So ang sabi diyan, He brought us forth by the word of truth that we should be a kind of first fruits of His creature. So yung first fruits dito na pinapakita ay yung malinis, yung unang bunga, malinis, dalisay na bunga sa harapan ng Diyos. Nilinis ng salita, pinabanal ng salita. So ito ay isang kalagayan ng mananampalataya na hindi po maranasan ng marami sa ating panahon maliban ng truths, ang salita ng Diyos ay kumilos sa buhay niya. At hindi mo rin maranasan yan, being first fruits of His creatures. Isang dalisay na inihahandog sa harapan ng Diyos, malinis. Kaya nga sabi ni Pablo, kayo ay aking inihaharap kay Kristo na isang chaste virgin, malinis, dalisay na dalaga. Inihaharap tayo as a church, dahil ang church sa Bible ay babae ang pinapakita, dalisay, malinis na babae sa harapan ng Panginoon. So sa kanyang kalooban, He brought us forth. So gumawa itong words. It effectually works sa buhay natin because tayo ay isinilang sa pamamagitan ng salita ng katotohanan at sino sa gabi ito ang magpupuri at magpapasalamat sa Panginoon na mayroong nagdala sa atin sa huling mga araw na ito sa ating panahon. Merong nagdala sa atin sa isang tiyak na assurance. Hallelujah. Tiyak na salita na nagsabi, hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. Ang salita nagsabi, ako ay sa inyo. Hallelujah. Ang sabi niya, ako'y babalik sa inyo at kayo ay magiging sa akin, sabi ng Panginoon. At kung saan ako nandun, ay duroon din naman kayo. It's the word of truth sa ating panahon. Walang anino ng pag-aalinlangan, walang anino na baka sa gabi ito, nawa alisin ng Diyos. Kung meron pa tayong ganung puso na baka na tayo nagbabaka sakali sa ating mga pagparito sa gawain. Dapat maging tiyak tayo sa ating sarili ngayon. Panginoon, I have received the full assurance because of your word of truth. Salamat, meron kang mga ginamit sa aking kaluluwa para ako ay makaunawa ng iyong kalooban sa uling mga araw. Pero pag dumating ang pagkakataon na kukunin na ng Diyos, pagpapahingin na ng Panginoon ang mga nauna sa atin, then ano kaya ang mangyayari sa iglesia? Ano kaya ang mangyayari sa inyo, mga young people, mga magulang? Ano na mangyayari sa ministry? Pero salamat, nasa atin pa rin ang salita ng katotohanan. Ibig sabihin, meron pa rin tayong pinanghahawakan, isang tiyak na assurance. Now, ang tanong na lang is, gumagawa ba sa atin ang word of truth? Gumagawa po ba sa atin ang word of truth? See? Ito ba ay nagpapabanal pa sa atin? Ito ba ay lalo tayong nililinis? Lalo tayong pinababanal, inihahanda to walk worthy sa harapan ng Panginoon? As we're coming close, very close sa mga panahon na darating, dapat ngayon ay ibang-iba na tayo kaysa kahapon. Kung kahapon ay masyado pa tayong tahimik, dapat ngayon ay masyado na tayong mapagpasalamat sa Panginoon. Madali tayong umawit at magpuri sa Diyos because of His great things na ginawa sa iglesia. Alam nyo, hindi po sa habang panahon, mananahimik tayo. Isang araw, gigisingin ng Diyos ang ating mga espiritu, ang ating mga natutulog na mga espiritu. Kung ang gagawin ng Panginoon ay ang pagbubuhos, sumagitan ng mga, wala na ibang gagamitin kundi ang salita pa rin ng Diyos. Kahit man sa huling bahagi ng pag-agaw, bago lubusang umakyat ang iglesia sa alapap, sa salubong sa Panginoon, ay kailangan mo nang marinig ang tinig ng 7 kulog. Nagigising, sabi ni Brother, nagigising sa church. It will awaken her faith, sabi ng prophet. Gigisingin tayo isang araw sa ating pagiging tahimik.
Kung hindi tayo masanay na magpupuri sa Panginoon, na mayroong tinig sa ating mga labi na magsasabi, Panginoon, ikaw ay aking pinupuri sa iyong kaluwalhatian. Kailan pa tayo magbubuka ng ating mga labi, magpapahayag ng mga kadakilaan ng Diyos? One time, tinuruan ko kayo, unti-untiin nyo lang. Magsisimula yan sa mahina hanggang sa eventually by encouragement ng salita ng Diyos, through exhortation ng mga salita ng Diyos, ay ay lilitaw ang isang natural na pagsasamba sa Panginoon. So that's how effective the works of the Word. So konti na lamang. Na gumagawa sa atin, nagpapabanal, nagpapalaya sa iglesia, binabago ang ating mga pagkataong loob. It transformed the church sa isang mahinang kalagayan into a much stronger na pagkilos. So that's how effective the words. Ganito gumagawa effectively ang words sa iglesia. Balikan ko lamang, sabi doon, na inyong tinanggap, hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos na gumagawa naman. Gumagawa naman. Medyo parang mababaw lang ang palapakita sa Tagalog. Pero kahulugan talaga niyan ay mightily. So, ibig sabihin po, sa mga believers, sa mga panahon na ito, supposed to be, ang word of truth ay nagpapatuloy na malakas sa inyo. Kung ito yung kailangan ng church, kung ito yung magpapatibay pa sa ating panampalataya, then so be it, Lord. Manalangin kayo na ang Panginoon ay mangusap pa ng mangusap sa iglesia. Magturo pa ng magturo ang Panginoon, magpahayag pa siya ng magpahayag sa iglesia, at palitawin kung sino tayo sa uling mga araw. Hindi tayo mga maihinang mga mananampalataya. Hindi tayo mga duwag na mananampalataya. Hindi tayo mga takot sa mga espiritu ng mga mananampalataya. Tayo ay binigyan ng katapangan ng salita ng Diyos. Because the word works. It is a living, it is active, it is working mightily. Kaya sabi ni Pablo, bagamat ako'y mahina, ako ay malakas. Hallelujah. Why? Because of the word. Because it is He, it is Christ who lives in me. It is Christ who lives in you. It is the word. It is God Himself by His word who lives in you. Hindi ang disapayag na tayo ay manatiling mahina sa mga panahon na ito. So, hindi ba dapat ito yung ating tingnan, kung babalikan natin ang 5 bagay na pinakita ko sa inyo, bakit pwedeng marami pa ibang bagay na ipakita kung pag-usap ng effectively works ng salita sa atin. So, pinakita ko sa inyo 5 bagay. Balikan ko lang yun. It feed us. It sanctify the church. It transform the church. It discerns our hearts, our thoughts. And because of the word of truth, it brought us sa Kaniyang biyaya, sa Kaniyang kaharian. So ganito gumagawa mga kapatid ang word of truth sa ating panahon. At inyong tingnan, inyong tawag niyan, inyong subaybayan ang mga churches sa ating panahon. Katulad ng mga na-share ko sa inyo one time. So nag-aakalang marami because they worship the Lord in a very, tawag niyan, fabulous ng mga instruments, ng mga awitan, fabulous stage, crowd, napakarami. Kaya nga sabi ni Jesus, ang kanilang labi ay malapit sa akin, pero yung kanilang mga puso ay napakalayo sa salita. Hindi natin kailangan ng very fabulous ng mga decoration o ng mga gawa ng tao. Kailangan natin ay ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kahit wala na tayo ng mga bagay na ito, kahit tayo na yung pinakamaliit sa paningin ng sanlibutan, pero itong mga maliliit ay pinalalaki ng Diyos sa uling mga araw. Nandiyan ba kayo mga kapatid? Kayo na mga maliit sa paningin ng sanlibutan ay pinalalaki ng Diyos by faith. Hallelujah. Pinapatibay para tayo ay magpatuloy lumakad sa panampalataya. Kaya sabi ni Pablo, I press on toward the goal. Sabi niya, hindi ko pa inaring ganap o inari na ako ay naabot ng maraming mga bagay. Pero ang ginagawa niya, sabi niya, aking kinakalimutan ang mga bagay sa likuran at tinutungo ang mga bagay na inihanda ng Diyos. Philippians 3 verse 14. I press on toward the goal for the prize of the upward call
of God in Christ Jesus. Isang bagay pa na pwedeng gawin effectively ng word sa atin, tuturuan tayo o tutulungan tayo to move on, to press on. Kaya nga sabi ko sa inyo kanya, this ministry, kinakailangan magpatuloy, whatever it takes, kung ayaw na ng iba o ayaw ng ilan, then magpatuloy tayo sa fellowship. Kung ang iba ay tumatalikod na, umaayaw na, then magpatuloy tayo dahil ang purpose ng pagtawag ng Diyos ay hindi pa natin naabot, mga kapatid. Ang kalwalatian na pangako ng Panginoon sa iglesia ay hindi pa natin naabot. Huwag natin isipin na ito na yon, na nandiyan kayo lagi, every Sunday, every gawain ay presente kayo. Hindi pa ito ang mga gawa ng Diyos. There's so much more to come. And if you believe it tonight, sabi nga ng awit, I believe there's more. Sino sumasampalataya sa gabing ito? We believe there's more. Kaya nga agree ako sa statement na pinahayag ng ating Pastor Joe. Sabi niya, it is a new fresh. It's a new, fresh, new beginning. Isang sariwa o panibagong gawa ng Panginoon ng pagkilos ng Kanyang Espiritu. Because yun naman kailangan dapat gawin natin, magpatuloy tayo. Magpatuloy tayo sa fellowship. Because it works, it effectively works ang salita ng Diyos sa iglesia. Then kung ayaw tanggapin ng iba, kung ayaw nyo magpatuloy, sabi na tayo ay tinuturuan ng Panginoon, kung ayaw nyo magkaroon ng mga extra time together, then nasa sa inyo yun. Pero sabi nga ni Joshua, as for me and my house, we will continue serving the Lord. Romans chapter 9, sa ilang mga sandali, verse 22, what if God, desiring to show His wrath and to make known His power, has endured. So ang Diyos ay kumbaga naging mahabagin siya, naging ang sa Tagalog yun, naging long suffering na Diyos siya. Sa Tagalog, mapagpahinuhod na Diyos. He endured with much patience sa mga vessels of wrath prepared for destruction. Huwag nating kalimutan ang sulat ni Peter. Isang araw sa Diyos ay katulad ng 1,000 taon sa tao. At ang 1,000 taon sa tao ay tulad lamang sa isang araw sa Panginoon. At ang mga araw ay napakaisi na darating ang araw ay susunugin ng Diyos ng fervent heat, ng isang matinding apoy, init, na naglalagablab ang lahat ng bagay. Maging ugat, sabi ng Scripture, ay magugupo o wawasakin ng Panginoon. At ang sabi ni Peter, kung ganito gagawin ng Diyos ang mga bagay sa huling mga araw, then anong klaseng buhay, anong uri ng buhay ang ating ipaglilingkod? Huwag niyo kalimutan, hindi sa dating kundi ngayon ay kinakailangan nating maranasan ang gawa ng salita ng Diyos. Ang pagpapababa sa harapan ng Diyos. Ating balikan ang Romans 9, sabi dyan, what if God, desiring to show His wrath and to make known His power, has endured with much patience vessels of wrath prepared for destructions, in order to make known the riches of His glory for vessels of mercy, which He has prepared beforehand for glory. So may mga pangako pa ang Diyos by His word. Inihanda at mahayag sa iglesia sa uling mga araw. Sabi dyan sa verse 24, even us, whom He has called, so ating tinalakay last time, not from the Jews only, but also from the Gentiles. So naintindihan natin yan, no? Wala ng Hudyo, wala ng Griego sa harapan sa biyaya ng Panginoon. Verse 25, as indeed He says in Hosea, those who were not my people, I will call my people. And her who was not beloved, I will call beloved. So those who believed, dapat lamang magpasalamat tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi kami kabilang sa iyong bayan, pero salamat, hindi man kami original na iyong bayan, pero tinawag mo kaming bayan. Hindi man kami naging kaibig-ibig because marami kami mga pansariling kagustuhan. Pero ang Diyos ang sabi, I have loved Jacob, but I hate Esau. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi natin kayang sukatin, mga kapatid. At kahit man ang salita ng Diyos, ang katotohanan, ay hindi natin kayang sukatin kung paano ito kikilos ng malaya at makapangyarihan sa iglesia. Ang gawin na natin, sumampalataya sa mga salita ng Diyos. Anong sabi ng ating teksto? Balikan lamang natin yan. Sabi doon, it effectually works.
Hindi lamang sa mga tinawag para mangaral, para ipaabot sa atin ang mga salita ng Diyos. Pero sabi diyan, it effectually works in you also who believes. Sa inyo na sumasampalataya. Sa gabi ito, sumasampalataya po tayo sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. Hallelujah! Binaba ng Diyos ang ating mga puso, mapalad ang nagpapakumbaba, mapalad siyang inuunawa, mapalad siyang binibigyan daan ang kalakasan ng Diyos. Dahil ang biyaya ng Diyos ang siyang magbabangon sa atin sa limang araw. Magtatayo sa atin, gaano man tayo kahina, may kalakasan na ibinibigay ang Panginoon. Ang salita ay katotohanan, ang salita ay napakatibay ng mga bagay para sa atin. Ano pang sabi doon sa ating teksto? It gives us full assurance. Balikan ko lang yun, tayo magtatapos. Sabi dyan, you are witnesses and God also how devoted and blamelessly we behave ourselves among you who believe, as you know, how we exhort and comfort and charge every one of you as a father does his own children. Sabi dyan, that you walk worthy of God who calls you into His own kingdom in glory. And for this reason, sabi dyan, I thank God without ceasing, because when you receive the word of God, which you heard from us, you welcome it, not as the word of men, but as in truth. The word of God, which also effectively works in you who believe. Isa tayo sa biniyaan ng Diyos, makakilala at makaunawa. Ito pa, kaya sabi sa inyo last time sa ating mga pag-aaral sa salita ng Diyos, we should realize, today we realize na dito pala ang plano ng Diyos. And we're grateful, we're so thankful sa Panginoon na hindi tayo kabilang doon sa mga hindi sumasampalataya. But we belong to those who believe in the word of truth sa ating panahon. Yes, totoo, nakakahabag, nakakaawa ang mga tao sa loob ng mga denominasyon. At kung meron man tayong mga mahal sa buhay na nasa loob ng mga bagay na ito, then we ask God, have mercy for them. We pray na ang Diyos pa ang tumawag, na ang Diyos pa ang umakay sa mga mahal natin sa buhay. Ating palapakan ng Panginoon for His word. Ang Diyos sa patuloy na malaya pa na gumawa sa atin. Dalayan ko na nawa sa gabing ito ay huwag tayong lumayo, huwag natin iwan ang salita ng Diyos. Huwag natin pabayaan ang apoy. Kagaya ng sabi sa aklat ng Revelation na baka ang apoy na yan, kung papabayaan natin ay yung mahalaga sa atin, sabi ng Panginoon ay kukunin ko pa sa inyo. Yan ay ang apoy ng Espiritu ng Diyos. Pero sa gabi ito, nawa dalahin ko na bigyan natin ng pagkakataon. Makagawa pa, makakilos ang salita ng Diyos sa ating lahat. Let's bow our heads, tayo magpasalamat. Aming Diyos, pinupuri ka namin at pinapasalamatan at ibinibalik sa iyo ang lahat ng salamat o Diyos sa napakayaman at napakasarap na yung biyaya, pagkilos sa iglesia. Higit sa lahat o Diyos sa mga salita na iyong ibinigay upang aming tanggapin sa magitan ng mga lingkod mo na ginamit o Diyos, maging sa napakatagal na panahon, mga apostol, mga guru, mga propeta, mga ebanghelista, mga pastors, ang 5 opisina na ito o Diyos na iyong inilagay. You set these gifts in order. At ang purpose nito, Panginoon, ay upang dalhin sa kasakdalan ang iyong iglesia. Para kami ay dalhin sa kaisahan sa iyong Espiritu, O Diyos. To keep us united in the faith. Hallelujah. To keep this church, this ministry, upang kami makapagpatuloy, O Diyos, na aming gagawin ang iyong mga plano, ang iyong ministeryo sa uling mga araw na ito. Lord, salamat Panginoon na hindi ka nagkulang sa pagpapahayag, hindi ka nagkulang ng pagtuturo sa amin, O Diyos, kung anong aming dapat lakaran sa uling mga araw na ito. Kung ano ang dapat naming kanin. Hallelujah. Salamat sa food in due season. Hallelujah. Salamat sa mga kagalakan, sa mga inspirasyon ng iyong salita, O Diyos. Salamat sa pag-akay. Hallelujah. Hindi kami nangangapa sa dilim. Sabi ni Pablo, hindi kami sumusuntok sa hangin. We have this full assurance of faith. Hallelujah. Meron kaming tiyak na pag-asa. Hallelujah. Na tinanggap sa uling mga araw. That through Him,
that through Christ, hallelujah, sa pamamagitan niya ang lahat ng bagay. Sa pamamagitan niya, mauwi ang lahat ng bagay. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. Sa pamamagitan niya, ang lahat ay magpupuri. Hallelujah! Ang lahat ay magbabalik ng kalwalhatian sa iyo, Diyos. Hallelujah! Tunay, O Diyos, na Ikaw ay gumawa ng maraming mga bagay sa nakalipas sa mga panahon. At ito ang aming Panginoon, sinasampalatayanan at tinitingnan, hallelujah, na hindi pa tapos ang iyong pagkilos. Meron pang gagawin ang iyong salita, Panginoon. Meron ka pang ibabangon. Meron ka pang tatawagin sa uling mga araw. Magpapatuloy pa, O Diyos, ang iyong malayang pagkilos sa kanila na sumasampalataya. Kaya sa gabi ito, may you bless your word. May you bless every one of us, Lord. At ang aking dalangin, patuloy kang gumawa sa bawat isa, O Diyos. Patuloy nawang gumawa ang iyong salita sa buhay namin. Patuloy nawa kaming linisin. Patuloy nawa kami, Panginoon, ibangon. Patuloy nawang matransform ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan sa isang unbelief tungo sa isang pananampalataya, isang tiyak na pag-asa. Bless your word and bless the church. Lord, ang aming mga bagay pa, mga bagay na gagawin pa, mga plano, aming tinataas sa iyo. Ilang mga pag-uusap na gagawin, ilang mga meetings, Lord. Preparing for the fellowship, preparing sa aming anniversary. Lord, tulungan mo kami, hindi namin kaya gawin lahat ng bagay. Kami ay humihiling sa iyo ng pag-akay, ng gabay, Panginoon. Lord, dalhin mo kami ayon sa iyong salita. Dalhin mo kami sa isang makalangit na dako, sa isang mas mataas na iyong pagkilos sa uling mga araw na ito. Bless your word and bless every one of us. In your name we ask. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ating palapakan ng Panginoon.